Purihin ng Diyos mga kapatid at mapagpalang gabi sa ating lahat. At tayo ay patuloy na manood sa ating live streaming at pakinggan natin ang mensahe ng ating Panginoon sa gabing ito. Salamat sa ating Panginoon at sa inyong mga tahanan. Nanood ngayon ay pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos. Tayong lahat ay manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, Yes, Lord. salamat sa isang pagkakataon muli na mapakinggan namin ang iyong mabuting balita, Panginoon. Sapagkat sa uling panahon, kailangan ka namin. Amen. Kailangan namin ang pag-guide mo at kailangan namin ang mga salita mo upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa kanilang matahanan, abutin mo sila, Panginoon, Yes, Lord. at pagpalain mo din ang salita na aming pag-usapan ngayong gabi. Kaya punasan mo ang iyong likod ng banal mo langis at pagpalain mo lahat yung mga nanood ngayon sa gabi ito. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong lahat na papuri. Pagsamba pa salamat. In Jesus' name, Amen. Praise God. Praise God. So, salamat sa ating Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon muli na mangaral ng salita ng Diyos sa uling kapanahunan, mga kapatid. Kaya mapalad yung nakikinig at mabasa ng salita ng ating Panginoon. Amen. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa praise and worship. Pagsamba at pagpupuri. Magkaiba sila. Magkaiba ng kahulugan ang pagsamba at ang pagpupuri. Dito tayo, mga kapatid, umpisa natin sa term na worship o yung pagsamba. Ano ba ang pagsamba? Kasi maraming mga Kristiyano hanggang ngayon hindi pa alam kung ano ang ibig sabihin ng pagsamba. Ang malimit na salin sa salitang pagsamba sa bagong tipan sa salitang Grego ay tinatawag ito nga yung magpatira pa o yumukod. Ang pagsamba ay isang saloobin ng ating espiritu. Dahil ito ay isang panloob at individual na gawain ng mga Kristiyano. Amen. Ang mga Kristiyano ay palaging sumasamba. Kailan yan, mga kapatid? 7 araw sa loob ng isang linggo. Sa araw ng isang linggo, mga kapatid, sa tuwing pagtitipon o nagtitipon ang mga Kristiyano para sa sama-samang pagsamba, ang diin pa rin ay sa bawat individual na sumasamba sa isang kongregasyon. Ang bawat isa ay dapat na may kaalaman sa ganang kanyang sarili kung siya ay sumasamba bilang isang mananampalataya. Amen. Ang katangiang kailangan sa pagsamba ay pagsambang galing sa kaibuturan ng puso ng tao na ipapakita sa kanyang pamumuhay. Ito yung uri ng pagsamba. Amen. Kailangan maipakita natin ang uri ng ating pagsamba sa magitan ng ating pamumuhay. Meron din itong dalawang mahalagang katangian na dapat tayo ay sumamba sa espiritu at katotohanan. Amen. Basahin natin, mga kapatid, sa John chapter 4
verse 23 hanggang 24. Una mga kapatid, ang sabi niya, datapwat dumarating ang oras at ngayon nga. Nasa sambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Ito yung dapat gawin ng isang mananampalataya na ang pagsamba ay para lamang sa Espiritu at katotohanan. Amen. Kaya sabi dito ay hinahanap ng Ama ang tunay na mananamba. Kaya nga sinasabing tunay, meron kasing hindi alam kung paano sumamba. Kung paano mag-worship sa dakilang Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pagsamba sa Espiritu ay walang kinalaman sa ating yung panglabas na postura. Walang kinalaman. Yung pangloob, spiritual yun mga kapatid. Ito ay tumutukoy sa pagsamba sa ikabuturan ng ating puso at may mga kwalifikasyon ang pagsamba natin sa Panginoon. Una, narapat na ang isang tao ay may panganak na muli. Paano tayo makasasamba sa Diyos kung hindi tayo maipanganak? At di natin kilala ang ating sinasamba. Kailangan pala, para tayo ay makasamba sa Diyos, dapat maipanganak tayo muli. Ibig sabihin, may panganak tayo sa Espiritu, sa Kingdom of God. Amen. At kapag naipanganak tayo doon sa Kingdom of God, muling kapanganakan, yung ating kaluluwa at ang ating Espiritu ay sumasamba na sa Diyos. Paano tayo makasamba sa Diyos kung hindi naman natin kinikilala ang ating Panginoon at hindi naman tayo naipanganak na muli? Dahil yung unang ating kapanganakan ay sa laman. Laman nga ito. At lumalakad tayo sa laman. At hindi tayo lumalakad sa Espiritu. Kung nais nating makasamba sa ating Panginoon, dapat lumalakad tayo ayon sa Espiritu at katotohanan. Amen. Ito yung tunay na pagsamba. Kailangan may panganak ka muli. Kailangan ma-born again ka muli dahil yung dati nating pagkatao, ito ay laman. At yung laman, hindi niya sumasamba sa Diyos. Hindi makasamba sa Diyos, mga kapatid. Ang mga tao hindi na ipapanganak na muli. Kahit tingnan natin sa paligid natin, hindi sila makasamba sa Diyos. Dahil sila'y nasa laman. Amen. At kailangan tayo ay may panganak sa Espiritu para malaya tayong makasamba sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Amen. Kaya kung mayroon tayong mga kaibigan, kamag-anak na hindi pa sumasamba sa Diyos, dalhin natin sila sa gawain ng ating Panginoon upang ipakilala at ipaalam sa kanila kung paano ang sumamba sa makapangyarihang Diyos. Amen. Kung wala ang banal na Espiritu sa isang tao, hindi siya makakatugon sa Diyos sa panahon ng pagsamba. Hindi na tayo makakatugon sa Diyos sa panahon ng pagsamba dahil hindi nga tayo pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Hindi siya makakatugon sa Diyos sa panahon ng pagsamba dahil hindi niya siya nakikilala. Kailangan pala makilala muna natin ang ating dakilang Diyos upang tayo ay makasamba sa Kanya. Amen. Kaya maliwanag, mga kapatid, kung paano yung pagsamba. Kaya yung topic natin ay praise and worship. Yung pagsamba. Hindi sila makakatugon
kung wala silang banal na Espiritu Santo at hindi niya siya nakikilala. Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakilala ng sinuman. Paano mapakilala ang Diyos kung hindi kami panganak sa Kingdom of God? Dahil sa Kingdom of God, ipinapahayag kung sino ang Diyos na dapat sasambahin. Amen. Sa loob ng kingdom, sa loob ng church. Kaya sabi dyan mga kapatid, maliban ang Espiritu ng Diyos, sa 1 Corinthians chapter 2 verse 11. Basahin natin mga kapatid. 1 Corinthians chapter 2 verse 11. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya. Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman maliban na ng Espiritu ng Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, hindi tayo makasamba ng tunay na pagsamba kung hindi natin nakikilala ang mga bagay ng Diyos. Dapat pala makilala natin ang mga bagay ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, at ang pagka-Diyos ng Diyos mga kapatid, para tayo ay makasamba sa Kanya. Ang banal na Espiritu na nasa atin ang siyang nagbibigay ng sigla sa ating pagsamba, yung Espiritu ng Panginoon. Ito ay dahil lang ang tungkulin ito ay hindi kanyang paraan para luwalhatiin ang kanyang sarili. Dahil ang tunay na pagsamba ay lumuluwalhati sa Diyos. Amen. Kaya iba yung term ng pagsamba at sa pagpupuri. At pangalawa, ang pagsamba sa Espiritu ay nangailangan ng isang isipang nakatuon sa Diyos, at ang kaisipang ito ay dapat na binago ng katotohanan. Dapat ang pagsamba natin ay nakatuon ang ating isipan kung sino ang ating sinasamba. Amen. Doon nakapokus ang ating isipan kung sino ang ating pinupuri at niluluwalhati. Dapat pala sa pagsamba mga kapatid, wala tayong ibang isipin kapag tayo ay nasa loob ng iglesia. Kahit na ngayon tayo na sa live streaming, wala kang ibang iisipin kundi ang Diyos. At kapag iniisip ng Diyos, ay iniisip natin ang Diyos na tayo ay nanonood ng live streaming, sa isip natin sumasamba na tayo sa ating Panginoon. Napapupurihan natin siya. Kaya ipinangaral niya ni Apostol Pablo mga kapatid, huwag kayong magsiyaon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Yan ay nakalagay sa Roma chapter 12, verse 1 hanggang 2. Basahin natin mga kapatid. Sa Roma chapter 12, verse 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa makahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Amen. Iharap. Kapag pupunta tayo sa gawain ng ating Diyos, dapat iharap natin ang ating sarili na matuwid, na banal, kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Hindi ka makasamba sa Diyos kapag ikaw ay nakakagawa ng kasalanan. Amen. Nalalayo ka nito. Kaya kapag tayo nakagawa ng kasalanan, nahihiya tayong sumamba sa Diyos dahil sa paggawa ng kasalanan. Amen. Kaya sabi ni Pablo, bago kayo humarap sa Diyos, ayusin muna ang inyong mga sarili.
dapat tinitingnan natin kung meron ba tayong mga hidden sin, yung hindi natin napagsisihan, mga kapatid. Dahil kapag pupunta ka sa gawain ng at meron ka pang bagong kasalanan, hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos at hindi ka makasaba ng tama sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan dahil may nakatago ka pang kasalanan. Amen. Kaya sabi ni Paul, ayusin ninyo ang inyong sarili. Ayusin ninyo ang inyong katawan na isang haing buhay, That's right. banal, kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Ito ang ating tunay na pagsamba sa Diyos. Amen. So ayusin pala natin bago ang church. Ayusin natin yung dahil ito ang ating katampatang pagsamba sa Diyos. Amen. Kaya nga mga kapatid, kapag ang isang high priest, kapag maghahandog siya o magpapasok sa Holy of Holies, kailangan malinis siya. Kailangan wala siyang dungis, wala siyang kasalanan. Kaya mabasa natin sa Old Testament na kapag ang high priest ay naghandog sa Diyos nang hindi siya karapat-dapat, ang kanyang paa ay mayroong mga kalimbang at may tali ang kanyang paa. At bakit may tali? Kasi may purpose, mga kapatid. Kapag ang pare nilagyan ng tali ang kanyang paa at papasok na sa Holy of Holies, kinakailangan ang isang pare ay walang kasalanan. Amen. Kahit na kung walang kasalanan, dapat malinis. At kapag pumunta sa Holy of Holies para kausapin ng Diyos, para magandog ng pagsamba sa Diyos, at kapag meron siyang kasalanan, mga kapatid, hindi na siya makalabas ng buhay. Kaya nga ang kanyang mga paa na mayroong tali at mayroong kalimbang at may mga kapag hindi na narinig yung kalimbang, kasi abag ang high priest ay nandoon sa Holy of Holies, lumalakad siya at nagbibigay siya ng pagsamba sa Diyos, lumalakad siya. Kaya alam ng mga sa labas na buhay ang pare doon sa loob ng Holy of Holies. Pero kapag ang pare wala nang narinig, tumigil na yung pagkalimbang sa loob ng Holy of Holies, alam ng mga tao na ang high priest ay wala ng hininga, wala ng buhay. Bakit? Hindi pwedeng makalapit ang isang taong makasalanan o isang high priest sa harapan ng Diyos at hindi ito mabubuhay. Amen. Kaya hinahatak na lang siya. Kaya kanyang paa na metal, hinahatak na lang yun palabas at wala ng buhay ang high priest, mga kapatid. That's right. Kaya sa atin, sa panahon ngayon, ang lugar ng Holy of Holies ay walang iba kundi ang iglesia. Amen. Dapat kapag papasok ka sa loob ng church, kilalanin mo ang iyong sarili. Kung mayroon ka bang nakatagong kasalanan. Kaya nga minsan kapag sasamba ka sa Diyos, patay na patay ang pagsamba mo. Pumasok ka sa loob, natuyo ka. Paglabas mo, tuyo ka pa rin. Walang nangyari. That's right. Patay ka sa harapan ng Diyos. Kaya bago ka, ang sabi ni Pablo, mga kapatid, na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, ayusin mo muna ang iyong sarili bago ka lumapit sa banal na Diyos. Amen. Dahil kapag makasalanan ka, mabuti nga sa panahon natin ngayon kapag pwede ka mag-church kahit na makasalanan ka. Paglabas mo, buhay ka pa rin. Pero sa panahon noon sa Old Testament, hindi, mga kapatid, yung mga high priest. Pero huwag mong hitain yan dahil kapag pumasok ka sa church na makasalanan ka, wala kang buhay hanggang sa paglabas mo. Hindi mo madama ang presensya ng Diyos.
dahil sa nakatagong kasalanan. Amen. So mga kapatid, at sa verse 2, at huwag kayong magsiyaon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Mag-iba ng pag-iisip. At bago ka sasamba sa Panginoon, mga kapatid, mag-iba ka ng pag-iisip. Yung sinasabi sa Philippians chapter 4 verse 8, mga bagay na mabuti, mga bagay na marangal, yung mga bagay na maganda, kaaya-aya, ito ang bagay na isipin natin kapag nasa loob tayo ng iglesia para sumamba sa banal na Diyos. Ibahin yung ating pag-iisip. Kapag nasa loob tayo ng church, nakapokus tayo sa ating Panginoon para sumamba sa Kanya. At huwag tayo mag-isip ng hindi maganda sa loob ng iglesia samantalang tayo ay sumasamba sa ating Panginoong Diyos. Mag-iba ng pag-iisip. Maliban ang ating isipan ay nakatuon sa Diyos at hindi sa mga makamundong bagay, hindi tayo makakasamba ng tunay sa Diyos. Marami mga sagabal ang maaaring pumuno sa ating isipan at maaaring makaisturbo kung tayo ay sumasamba at nagpupuri sa Diyos. Maaaring sa atin yun mga kapatid, makahadlang sa gabal yung kasalanan kapag tayo ay meron tayong kasalanan. Ito ay sagabal para tayo ay sumamba sa Diyos at para madama natin ang presensya ng ating Panginoon. Yung kasalanan ang nagiging sagabal sa ating pagsamba sa Diyos. At makakasamba lamang tayo sa Espiritu sa pamagitan ng pagkakaroon ng busilak, bukas at nagsisising puso. Kailangan pala sa pagsamba natin sa Diyos, dapat busilak ang ating puso. Hindi lamang busilak, kundi mga kapatid, bukas ang ating puso para papasukin pagharian ng Espiritu ng Diyos ang ating puso, ang ating kalooban, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, si Haring David, dahil sa kasalanan niya kay Bathsheba, tingnan natin mga kapatid, nung si David, doon sa 2 Samuel, chapter 11, elaborate na lang natin mga kapatid. Si Haring David mga kapatid, dahil sa kasalanan niya kay Bathsheba, ay nahirapan na siyang sumamba. Dahil nga nagkasala siya nung kunin niya ang babae na merong asawa. Kinuha niya mga kapatid na kanyang maging asawa. Kaya nahirapan sumamba sa Diyos, nahirapan siya dahil sa kanyang kasalanan. Amen. Naramdaman niya na ang Diyos ay malayo na sa kanya. Di ba minsan nakikita natin kapag tayo ay nagkakasala, ang akala natin ang Diyos ang lumalayo sa atin. Hindi. Tayo ang lumalayo sa Diyos sa magitan ng pagkakasala natin. Amen. Kaya si David naramdaman niya na ang Diyos ay parang malayo na sa kanya at siya ay nanglulumo. Nawawala na ng pag-asa. Buong araw hindi siya sumasamba dahil sa kanyang kasalanan. Amen. At kanyang naramdaman ang bigat ng kamay ng Diyos. Di ba tayo mga Kristiyano kapag tayo nagkasala, parang ang bigat-bigat ng ating nararamdaman. Nawawala yung buhay natin, nawawala yung sigla natin para sumamba sa Diyos. Nanghihina tayo. Pag sa loob ka ng church, pag hindi ka mapalakpak, wala ka naramdaman presensya ng Diyos, ang layo-layo mo na sa Panginoon. Kailangan mo nang magpakalinis. Dapat harap ka sa Diyos, malinis ka. Busil ang iyong puso.
at bukas ang iyong puso sa pagsamba sa Diyos. Kaya si David, mga kapatid, naisip niya parang layo-layo na ng Panginoon sa kanya. At naramdaman niya ang bigat-bigat na ng kamay ng Diyos para sa kanya. Subalit, ang sabi dito, nang hingin niya iyon ng kapatawaran, nagsisi siya. Nanumbalik ang kanyang magandang pakikisama sa Diyos at napuno ang kanyang puso ng pagsamba sa Diyos. Yun lang pala ang humahadlang sa atin para hindi tayo makasamba sa Diyos, ang kasalanan. Si David, pero ang puso niya katulad ng puso ng Diyos, nagsisisi siya palagi at nanunumbalik sa ating Panginoon. Kaya ang kanyang puso ay napuno ng pagsamba sa Diyos, nanumbalik uli ang kanyang magandang relationship sa Panginoon. Kaya mga kapatid, bago ka lalapit sa Panginoon o bago tayo lalapit sa Diyos, dapat pala humingi na tayo ng tawad sa ating Panginoon para maging maganda ang ating relationship sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya naunawaan ni David na ang mga hais sa Diyos ay bagbag na loob lamang. Isang bagbag at may pagsisising puso, ito yung kanyang ginawa. Nagsisi siya. Kahit na gaano ang kalaki ang kasalanan mo, napakalaki naman ang ibinibigay ng Diyos ng kapatawaran sa mga tao na nanunumbalik sa Kanya. Amen. Huwag natin intahin o palagpasin ang opportunity na tayo ay patawarin ng ating Panginoon. Kaya lagi niyang sinasabi ang kanyang kasalanan, at kaya nung araw na siya ay lumalapit sa ating Panginoon, mga kapatid, hindi niya madama presensya ng Diyos dahil sa kanyang kasalanan. Dapat, mga kapatid, inaamin natin ang ating pagkakasala sa harapan ng ating Panginoon para manumbalik ang ating pagsamba sa Diyos na buhay. Ang pangalawang katangian ng tunay na pagsamba ay hindi lamang sa espiritu, kundi sa katotohanan. Espiritu at katotohanan. Wala nang mas mataas na batayan ng katotohanan na higit sa salita ng Diyos. Wala nang ibang katotohanan. Higit sa salita ng Diyos, wala nang ibang aklat na nagsasabi ng buong katotohanan at makapagliligtas. Wala na, mga kapatid. Ang Biblia lamang ang nagsasabi ng buong katotohanan. Kaya kapag ang isang halal na presidente, halal na mga hukom o mga prosecutor, bago sila upo sa kanilang trono, mga kapatid, sa kanilang upuan, hawak-hawak nila ang Biblia at sumusumpa sila na hindi nila gagawin ang kamalian, samantalang kanilang mga kamay ay nakapatong sa banal na kasulatan ng Diyos. Wala na ibang katotohanan maliban sa salita ng ating Panginoon. Wala nang mas mataas na batayan ang katotohanan na isalita ng Diyos. Tugon ni Jesus sa Ama, ang salita mo'y katotohanan. Mababasa natin dyan sa John chapter 17 verse 17. Ang salita mo'y katotohanan. Mga kapatid, na wala ng ibang katotohanan maliban sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. At sa awit 119, ang sabi dito, ang kautusan mo'y katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan. Yan, mabasa natin sa 142 ng Psalm. Ang kabuuan ng iyong salita doon sa talata 116 ng Psalm. Ang 119, upang tunay na masamba ang Panginoon, kailangan nating maunawaan kung sino siya. Kaya nga, yung mga misa ipinapangaral ko, mga kapatid,
Kapag hindi mo kilala ang Diyos mo, hindi ka makasamba sa Kanya ng buong katotohanan. Kung tatlo sila sa paniniwala mo, sino ang tunay na Diyos sa kanilang tatlo? Dapat mamimili ka, isa lang talaga. Dapat mamili ka, yung anak ba? Yung ama? O yung espiritu? Dapat mamili ka sa kanila kung sino ang iyong tunay na sasambahin. Kasi ang utos, mga kapatid, at mamahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Paano mo mamahalin ang Diyos ng buong puso kung tatlo silang sinasamba mo? Dapat mamili ka. Kaya ang pagsamba sa Diyos, dapat kilala mo siya. Upang masamba natin ang Diyos na tunay na ating pagsamba sa Kanya. Kailangan makilala natin siya kung sino siya at ano ang Kanyang ginawa. Ang natatanging kapayagan ng Diyos ay matatagpuan sa Kanyang salita. Amen. Yung kapahayagan niya ay matatagpuan sa Biblia. Basahin mo ang Kanyang salita mula sa Genesis hanggang sa Revelation para makita mo at malaman mo kung sino ang Diyos na iyong sasambahin. Amen. Nagpahayag na siya ng katotohanan. Nagpakilala na siya kung sino siya. Iisa lang ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, ako ay nag-decide kasama aking pamilya na sa Kanya lamang aming ibinigay ang aming mga buhay, ipinagkatiwala, at hindi sa Diyos na hindi kilala. Dahil siya ang nagbago sa buhay namin. Siya ang nagbago sa buhay ko kung bakit ako na born again. Siya ang naglagay sa akin bilang pastor ng Jesus Christ Ministry Church. At nang dahil sa Kanya nawala ang bisyo ko. Amen. At nang dahil sa Kanya napagala ang buhay ko. At nang dahil sa Kanya nagkaroon ako ng magandang asawa. Nagkaroon ako ng 2 magaganda at gwapong anak. Nang dahil sa Kanya nagkaroon, pinawag sa akin ng church na ito. Amen. At nang dahil sa Kanya, ibinigay ko ang aking isang buhay sa Kanya na hindi ako nag-aalilangan. Kilala ko siya. At siya lang talaga ang tumubos sa aking kasalanan. Nagpatuloy sa Kanyang dugo para mapatawad ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Kaya wala akong ibang kikilalanin Diyos maliban sa Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Dapat ganyan ang pananampalataya mo. Kilala mo dapat ang Diyos mo at huwag mo siyang ipagkaila. Huwag mo siyang i-deny. Yan ang tunay na pagsamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Amen. Ang pagsamba ay pagpapahayag natin ating pagpupuri at pagsamba na galing sa kaibuturan ng ating puso para sa Diyos. Para ating maunawaan sa Kanyang salita ang kung sino ang ating sasambahin. Kung wala ang katotohanan ng Biblia, mga kapatid, hindi natin makikilala ang nag-iisang Diyos kung wala yung Biblia. Kaya palad tayo, naglagay ang Diyos, sumulat ang Diyos ang Kanyang daliri sa 10 Commandments para ibigay sa atin ang Kanyang kautusan at para makilala natin siya. Wala tayong kalaman patungkol sa Diyos at di natin siya masasamba sa tamang kaparaanan kung wala ang Biblia. So yan ang pagsamba, mga kapatid. Yan ang definition ng pagsamba sa Panginoon. At pangalawa, ano yung pagpupuri? Yung praise. Kanina worship yung pagsamba. Ngayon naman ay praise or pagpupuri sa Diyos. Ano ba ibig sabihin ng pagpupuri sa Diyos? Laging binabanggit ng mga Kristiyano ang salitang pagpupuri sa Diyos. At
ipinagutos ng Biblia na ang lahat ng mga buhay ay dapat na magpuri sa Diyos. Amen. At mababasa natin mga kapatid sa awit 150 verse 6. Ang isang salitang Hebreo para sa salitang pagpupuri ay yada. Yada, meaning praise, na ang kahulugan ay pagpupuri, pagpapasalamat, at pagpapahayag. Pagpupuri, pagpapasalamat sa ibinigay ng Diyos sa atin. Amen. Kaya magkasama yan, praise and worship. Nagpapasalamat ka sa mga bagay na binigay sa ng Diyos at sumasamba ka sa Diyos. Amen. Magkaiba siya, praise and worship. Yan yung yada ng kahulugan ay pagpupuri, pasasalamat, at pagpapahayag. Ang ikalawang salitang Hebreo na laging isinasalin sa lumang tipan sa salitang pagpupuri ay samar. Zamar. O ang ibig sabihin ay umawit ng papuri. Kaya tayo umawit tayo kapag every Sunday nagano tayo, praise and worship. Umawit ng papuri. Ang pangatlong Hebreong salita na isinasalin sa salitang pagpupuri ay ibig sabihin halal. Ang ugat ng salitang ibig sabihin ay hallelujah. Halal. Hallelujah. Ibig sabihin, yung buhay natin, isinusuko natin sa Diyos. Hallelujah, Jesus. Panginoon, isinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Hallelujah, Jesus. Yan ang ibig sabihin ng praise o pagpupuri, mga kapatid. Hallelujah. Na ang kahulugan ay magpuri, magparangal, Amen. o itanghal. Ito ang ibig sabihin ng pagpupuri. Kaya itong tatlong terminolohiya ay nagtataglay ng idea ng pagpapasalamat at pagpaparangal sa isang karapat-dapat sa pagpupuri. Amen. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Right. Siya dapat ang parangalan, karapat-dapat sa pagpupuri, mga kapatid. Praise God. Kaya ang aklat ng awit ay isang koleksyon ng mga awitin na puno ng pagpupuri sa Diyos. Amen. Ang isa mga ito ay ang awit 9 kung saan sinasabi, ako'y magpapakasaya at magpapakagalak sa iyo. Ako'y awit ng papuri sa iyong pangalan, o ikaw na kataas-taasan. Praise. Kaya yung iba, praise the Father. Yung Father natin, walang iba kundi Jesus Christ. Amen. Praise the Father. Nagpupuri tayo sa Kanya o kataas-taasan. Kaya sinasabi sa awit chapter 18 verse 3 na ang Diyos ay karapat-dapat sa papuri. Dapat napapurihan at karapat-dapat ang ating Panginoon. Napapurihan dahil minsan ibinigay niya. Minsan magpakailanman ay binigay niya ang kanyang isang buhay sa krus ng Kalbaryo para mapatawad ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Amen. Mga kapatid. Kaya narapat siyang purihin. Sa awit chapter 21 verse 13, ang Diyos dahil sa kung sino siya at dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, sabi, mataas ka o Panginoon sa iyong kalakasan. Sa gayoy ang aming awitin at pupurihin ang iyong kapangyarihan. Yan ang sabi ni David, mga kapatid. Kaya si David punong-puno ng pagpupuri sa Diyos. Nakasulat sa kanyang mga awit. Itinuturo na sumunod na talatang dahilan ng pagpupuri sa Panginoon. Purihin niyo siya dahil sa kanyang makapangyarihang gawa. Purihin niyo siya ayon sa kanyang marilag na kadakilaan. Amen. Yan ang sabi ni David, mga kapatid. At binabanggit naman sa talatang chapter 3
hanggang 6. Ang paraan ng pagpupuri sa Panginoon sa magitan ng iba't ibang instrumento, sayaw, at ang lahat ng may hininga. Ang makasangkapad o lumilikha ng tunog ay maaaring gamitin sa pagpupuri sa Panginoon. Kaya meron tayong drums, meron tayong gitara, electric guitar, meron tayong keyboard, meron tayong beatbox. Ito yung isang uri ng pagtunog. Ginagamit natin para sumamba at magpuri tayo sa Diyos. May mga instrumento na ginagamit sa pagsamba natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Sa Bagong Tipan, may ibinigay na mga halimbawa tungkol sa pagpupuri kay Jesus. Tinutukoy sa Mateo chapter 21 verse 16. Ang mga nagpupuri kay Jesus habang nakasakay siya sa isang asno patungo sa Jerusalem. Binabanggit naman sa Matthew chapter 8 verse 2, ang isang senturyon nagpatira pa sa harapan ni Jesus na sinasabi naman, ganon din mga kapatid, na nagpupuri sila sa Panginoon. Bagay sa Lucas chapter 24 verse 32, na sumamba ang mga lagad kay Jesus. Amen. Pagkatapos na siya ay mabuhay na maguli at tinanggap ni Jesus ang pagpupuri at pagsabang ito bilang Diyos. Amen. Kaya yung mga tao doon, nung nakasakay ang Panginoon sa asno, nagpupuri sa Kanya ang lahat ng mga tao doon. Nagpupuri sa Kanya. Pati ang ibang mga tao na naroon ay nagpupuri sa ating Panginoon. Ang sinaunang iglesia ay laging nagsasama-sama upang magpuri. Halimbawa, itinuon ng mga mananampalataya na miyembro ng mga unang iglesia ang kanilang atensyon sa pagpupuri sa ating Panginoon. Sa Gawa chapter 2. Sa Gawa chapter 2, mga kapatid, 42 hanggang 43. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa. At ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa magitan ng mga apostol. Kaya nung panahon na yan, mga kapatid, naging matibay sila sa kanilang turo at aral ng ating Panginoon. Na dapat kung ano ang mga bagay na ating tinanggap sa Diyos, dapat pasalamatan natin siya sa magitan ng ating pagpupuri sa Kanya. Amen. Kaya ang mga tagapanguna ng iglesia sa Antikyad, sa Old Testament, mga batid, ay nanalangin, sumasamba, at nagayuno noong kanilang talaga si Pablo at si Barnabas para sa gawain ng pagmimisyon. Amen. Nag-ayuno sila, nanalangin, para italaga sila. Yan ay mabasa sa Gawa, chapter 13, verse 1 hanggang 5. Kasama sa marami sa mga sulat ni Pablo ang mga pagpupuri sa Diyos. Yan ay nakasulat sa 1 Timothy, chapter 3, verse 14 and 16. Philippians chapter 1, verse 3 and 11. Kaya kailangan natin magpuri sa Panginoon. Amen. Sa katapusan ng mga panahon, ang lahat ng mga hinirang ng Diyos ay magsasama-sama upang walang hanggang magpuri at maglingkod sa Diyos. Amen. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa. At ang luklukan ng Diyos at ng kordero ay naroon at siya'y paglingkuran ng kanyang mga alipin habang panahon. Amen. Yan ay mabasa sa Pahayag, chapter 22, verse 3. Ito ang gagawin ng mga taong ngayon pa lang ay nag-exercise na tayo. Dito pa lang tayo ay nagpupuri na sa Diyos. Amen. Pagdating natin sa buhay na walang hanggan, ang sabi ng Bible, mga kapatid, palagi nating pupurihin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Wala ng kamatayan, wala ng pandemic, wala ng crisis, mga kapatid. That's right. Laging sinasabi na ang ating pagsamba at pagpupuri sa Diyos,
dito sa lupa ay simpleng paghanda lamang sa selebrasyon ng pagpupuri ng mga magaganap sa walang hanggan na kasama ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya ang malimit na salitang pagsamba, yung proskunero sa bagong tipang salitang Grego, ay magpatira pa, mga kapatid. Ito yung kanina, magpatira pa. Kaya magkaiba yung praise and worship. Amen. Yung ipinapahayag, sa pagsamba, ipinapahayag natin ang nilikha ng ating Panginoon para sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Hindi ka makasamba sa Diyos kapag hindi ka mabunagin. Hindi ka makasamba sa Diyos kung hindi ka may panganak sa Kingdom of God. Hindi ka makasamba dahil hindi mo siya kilala. At paano ka naman magpupuri sa Diyos kung hindi mo siya kilala at hindi ka niya pinagpapala? Pwede kang, yung mga unbeliever, pwede magpasalamat sa Diyos, magpuri. Pero ang sumamba, hindi. Halimbawa, yung mga hindi manampalataya, kapag pinagpala sila, upurihin ng Diyos. Pero hindi sila makasamba dahil hindi naman sila mananampalataya. Kaya magkaiba. Pero kung pagsasamahin natin ito, tayong mga Kristiyano, magkasama ito. Praise and worship. Amen. Pinupuri natin siya sa mga bagay na binigay sa atin at sinasamba natin siya sa mga bagay na kanyang nilikha at ginawa. Amen. Kaya magkaiba. Kaya every Sunday kapag tayo nag-praise and worship, we invite the presence of the living God. Right. Inimbitahan natin ang dakilang presensya ng Diyos dahil kilala natin siya at kilala niya tayo at tayo ang tunay na mananamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen. Kaya mga kapatid, kailangan natin malaman ano ba ang praise and worship. Ngayong gabi ay malinaw na sa atin kung paano ang praise at kung ano ang pagsamba. Amen. The significance of praise and worship, mga kapatid, ay ito. Pakikipag-isa sa Diyos. Dapat, mga kapatid, nakikipag-isa pala tayo dapat sa Diyos. Amen. Sa ating, yung pinaka-significance ng praise and worship. Amen. Ang sabi pa rito, it is a necessity to receive the baptism of the Holy Ghost. Hindi tayo makareceive ng Holy Ghost kung hindi tayo magsasamba at magpupuri sa Diyos. Amen. Kaya hindi mga kapatid na may mga Kristiyano matagal na sa Panginoon, hanggang ngayon wala pang Holy Ghost. Dahil kapag nasa loob ng church, hindi naman siya nagpupuri. Hindi naman siya sumasamba. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya umaawit. Hindi siya pumapalakpak. Tahimik lang siya. Kaya hindi niya na-receive ang Holy Ghost. Amen. Pero ito ay necessity. Matatanggap lang natin ang Holy Ghost kapag tayo nagpi-praise and worship. Amen. Kaya mahalaga ang praise and worship kapag nasa loob tayo ng iglesia. Mahalaga ito, mga kapatid. At maraming tumatanggap ng Holy Ghost kapag tayo ay umaawit at sumasamba sa Diyos. Amen. It is the proper response to God's nature. Para makatanggap tayo ng tamang pagtugon sa Diyos. Yung ating praise and worship. At ano pa, mga kapatid? It is a command from God. Utos pala ng Diyos na ang lahat ng tao ay kinakailangang sumamba sa Diyos. Amen. Hindi lang yung mga piling tao. Inutos ng ating Panginoon lahat ng may buhay dapat sumamba sa Diyos. Parang kay King Nabucodonosor. Lahat ng bansa at wika kailangang sasamba sa kanyang Diyos na nilikha. May ginawa siyang pinakamalaking rebulto.
At may utos ang hari nang sino mang hindi sumamba ay papatayin na walang sala. Amen. Papatayin. Yan ang utos ng hari, ng King Nebuchadnezzar. Lahat ng wika, bansa, dapat kapag tumunog na ang kalimbang nila, kailangan luluhod ka, Amen. sasamba ka sa kanyang Diyos na ginawa. Kaya nga masyadong nagmataas si King Nebuchadnezzar. Kaya dahil sa kanyang kataasan, pinahaba ng Diyos ang kanyang makuko at ang kanyang kinain puro mga damo. Nasiraan siya ng bait Amen. dahil sa kanyang kayabangan. Nagtanyag siya ng pagsamba sa Diyos na ginawa lang ng kanilang mga kamay. Kaya ang Diyos ngayon ay nag-utos lahat na sumamba sa Diyos. Kapag hindi ka sumamba sa Diyos, mamamatay ka sa iyong kasalanan. Amen. Yan ang kabayaran ng iyong hindi pagsamba sa Diyos, ng iyong hindi paglilingkod sa Diyos. Ang kabayaran niyan ay kamatayan patungo sa impyerno na wala ng katapusan. Amen. So salamat sa ating Panginoon mga kapatid. Basahin ko ang last verse nating basahin sa Psalm 139. Sa Psalm 139 verse 14. Ako'y magpapasalamat sa iyo. Lang ako nakakilakilabot at kagilagilalas. Kagilagilalas ang iyong magawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. I will praise thee, Amen. for I am fearfully and wonderfully made. Amen. Nilikha tayo ng Diyos na kakilakilabot, kagilagilalas, kabanga-manga ang pagkalikha sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya nga tayo magpupuri sa Kanya. At sa 1 Peter chapter 2 verse 9, But ye are chosen to show forth the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. Yan ay mabasa sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Amen. So mga kapatid, nalaman natin ang definisyon ng katotohanan ng praise and worship. Kaya ngayong gabi, huwag tayong mag-alinlangan na tayo ay magpupuri at sasamba sa Panginoon. Amen. Magkasama yan. Sino dapat ang magpupuri? Yung mga pinagpala ng Diyos. Sino dapat yung sasamba? Yung mga na-born again. Yung mga may espiritu ng Panginoong Hesus. Ito yung pwedeng sumamba sa Diyos dahil ipinapakilala ng Diyos ang kanyang pagiging Diyos sa pagitan ng kanyang Holy Spirit kung sino ang dapat na sasambahin ng tao Amen. sa espiritu at katotohanan. Kaya salamat sa ating Panginoon ngayong gabi. Salamat sa inyong lahat ng mga sumusubaybay sa ating live streaming every Wednesday 8 to 9 p.m. At patuloy na tayo ay pagpalain ng ating Panginoong Hesus mga kapatid. Tayong lahat ay dumako sa ating pananalangin at ipag-pray natin ang ating bayan, ang ating bansa na sana ay hindi naman sana kundi dapat mawala na yung COVID-19 Amen. para balik tayo sa dati nating pagsamba sa Diyos. Kaya tayong lahat sa inyong mga tahanan ngayon, tayong lahat ay yumuko at manalangin tayo sa ating Panginoon sa pagtatapos ng kanyang gawain at napakinggan natin, nakita natin ang katotohanan sa magitan ng praise and worship. Amen. Huwag mawala sa atin yan mga kapatid dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo lamang ang pwedeng magpuri at sumamba sa ating nag-iisang Panginoon. Amen. Tayong lahat ay yumuko mga kapatid at manalangin tayo sa ating Diyos. Sa kilang Diyos, nagpapasalamat kami sa mga salita mo
yung praise and worship. Amen. Salamat Panginoon dahil pinagpala mo kami sa panahon ng crisis, hindi kami nagutom Panginoon. Amen. Kaya pinupuri ka namin at pinasalamatan sa kabutihan mo. Yes, Lord. Panginoon, nilikha mo ang langit, ang lupa, ang lahat ng mga bagay, nakikita man o hindi, ikaw may gawa. Panginoon, sumasamba kami sa iyo. Amen. Sumasamba kami sa kabutihan mo dahil kami ay naborn again. Kami ay sinilang sa kingdom of God. Yes, Lord. At kami ay binautismuhan mo sa Espiritu, sa Apoy at Espiritu Santo. At nagpakilala ka sa amin kung sino ang dapat naming sasambahin. Ikaw lamang, Panginoong Hesus. Salamat sa iyo, Panginoon, Yes, Lord. ang sa kanilang mga tahanan. Lord, ang iyong makapangyariang kamay, ipatong mo sa kanilang tahanan. Amen. At pagpalain mo silang lahat. Amen. Punasan mo sila ng banal mong dugo. At inihiling ko sa iyo, Diyos, na walang magkakaroon ng virus ang lahat ng iyong mga anak ngayon Amen. na nanonood, nakikinig ng live streaming dahil anak mo ang mga ito. Amen. Takpan mo kami lahat ng banal mong dugo. Amen. Ang kaaway ay hindi nakikita. Yes, Lord. Panginoon, proteksyonan mo ang lahat ng iyong mga anak. Amen. Ingatan mo sila. At ang siyang lulukob sa kanila. At ang iyong dugo, Panginoon, Yes, Lord. ang magproteksyon sa lahat ng iyong mga anak. Amen. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Wala kaming ibang inaasahan sa panahon ngayon. Yes, Lord. Ikaw lamang, Jesus, ang aming kailangan. Amen. Ikaw lamang ang aming nag-iisang Diyos. Amen. Ikaw ang aming nag-iisang Panginoon at tagapagligtas. Dahil ikaw ang para kami ay matubos sa lahat ng aming pagkakasala. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin, Panginoon, sa gabi ito. Maraming salamat. Pagpalain mo kami lahat. Itong aming dalangin sa iyo. To God be all the glory. In Jesus we pray. Lahat ay magsabing Amen. Amen. Praise God. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Shalom everyone. God bless you all. In Jesus' name. Jesus. Inyong lingkod, Pastor Boy Austria ng Jesus Christ Ministry Church, Bagong Silang Kanan. God bless everyone. God bless. See you.